Dalawang nasawi habang 5 sugatan sa naganap na sunog dyan sa barangay 81, lungsod ng Caloocan. Inimbestigahan ngayon ng otoridad ang pinagmula nito, kabilang na ang charger na naiwang umanong nakasaksak. Jim Tejanos sa balita. Tahimik at kalmado ang sitwasyon habang naghihintay ang pamilya Guerrero na baka sakaling matagpuan ang kanilang kaanak na naipit sa sunog. Ilang minuto lang ang lumipas. Dahan-dahang lumalakas ang iyakan sa paligid. Nang masilayan ng itim na bag at nang buksan ito, dito na umugong ang iyakan. Kalunos-lunos ang sinapit ng 52 anyos na lalaking PWD na kinilalang si Roberto Alinas Guerrero na ayon sa kaanak, magpapalit lang sana ng damit ang biktima makaraang mabasa sa ulan. Subalit hindi na ito nakalabas matapos matra sa ikalawang palapag ng kanyang bahay. Tanging tahi sa ulo lamang ang naging palatandaan nila para makumpirma na siya ang kanilang hinahanap noong kasagsagan ng sunog. Magpasok pa lang, kinakabahan na ako. Sabi ko, ayokong tingnan. Saka yung tsahin namin nakaligtas, saka yung tito namin nakaligtas. Siya lang bubukod lang. Hindi na po kasi nakakalakad yun, kailangan may tangkod. Pasado alas 12 kagabi nang ma-retrieve ang bangkay ng lalaki. Alas 6:42 naman ng umaga nang makuha ang bangkay ng 16 anyos na babae na kinilalang si Lia Nicole Dacaymat na ayon sa BFP, naging pahirapan ang paghahanap sa bangkay ng biktima matapos matabunan ng mga debris mula sa mga nasunog na bahay. Tinawag lang po kami ng tita ko. Kaya pagkababa ako, sabi daw po ng tita ko na may pumutok daw. Yun na pala po. Paliwanag ng Bureau of Fire Protection, kailangang itaas sa ikalawang alarma ang sunog upang hindi madamay ang mga katabing establishmento sa lugar. Inabot ng 5 oras bago tuluyang maapula ang apoy. Bukod sa yari sa light materials ang mga nasunog na bahay, naging pahirapan sa mga bomberong makitid na daan. Malapit po sa mga establishment, kaya po tinaas natin ng second alarm. Ngayon po, yung bago mag-under control, sinusigurado kasi natin na patay na yung mga baga sa mga natabunan ng yero. Siyempre, medyo maliit po yung daan. Tapos yung mga kababayan natin, maharang sila sa daan. Dahil dito, bumigat ang daloy ng trapiko sa magkabilang linya ng MacArthur Highway. Maging ang lamay sa patay, nabulabog dahil sa sunog. Ayon kay Dexter, mabuti na lang anyang may firewall sa lugar kung kaya hindi inabot ang kanilang bahay. Inuna ko po yung magulang ko. Wala na po kaming basta isinip ko po yung magulang ko, kawawa naman po eh. Karamihan din sa mga pamilyang nasunugan, walang halos na isalbang gamit. Gaya ni Lola Estela na tanging pouch niya lang ang kanyang nailigtas. Nagpatay kami kasi. Ngayon, lumulan ng malakas. Uuwi na kami. Hindi na kami kauwi sa bahay. Dahil bigla ang lakas. Kabilang rin sa nawalan ng tahanan si Nanay Amalia, ang kanyang mister. Isa sa 5 nasugatan matapos tumalon sa ikatlong palapag ng kanilang bahay para lang makalabas sa nagangalit na apoy. Sa amin po nanggaling yung sunog na hindi na siya makadaan. Ano po tinambo niya? Nasugat po dito sa paa. Laki ng sugat, nasa CCMC po. Higit kumulang 70 pamilya ang nawala ng tahanan. Nasa 50 bahay naman ang natupok ng apoy na base sa inisyal na impormasyon. Tinatayang aabot sa 300,000 pesos ang halagang napinsala matapos sumabot sa sunog. Sa investigasyon ng otoridad, electrical wiring ang pinagmula ng sunog o charger na naiwang nakasaksak. Bagay na patuloy pang iniimbestigahan ng BFP. Sa ngayon, pansamantalang manunuluyan ang mga pamilyang nasunugan sa Temporary Evacuation Center sa kalapit na barangay. Ang kailangan kasi namin ngayon yung pagkain po. Pagkain, tubig, at yung kanilang matutulugan. Kung sakali, nanghihina ako ng tulong na kung merong makakapagbigay, padala ng kahit man lang mga tent or mga kumot, wala po silang mga damit. Jim Tejano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.